Nadagdagan pang kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice o DOJ kaugnay sa investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. May report si Luisa Erispe. Humaba pa ang listahan ng mga individual na kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Sa inilabas na listahan ng DOJ, umabot na sa 43 ang nasa ILBO. Lahat sila mga empleyado at opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kasama rin ng mga kontratista sa flood control projects ng pamahalaan. Ang ILBO ay sagot sa hiling ng Senate Blue Ribbon Committee at ng DPWH habang gumugulong ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. It's a precautionary measure that we are doing so that they will be discouraged from traveling out of the country. Pag sila sumikap na lumabas na bansa, it will not be a pleasant experience. Kasi government concern yan. We have to do this as a matter of defense of the state. Una sa listahan ang mag-asawang Diskaya na may-ari ng Alpha at Omega General Contractor na daan-daan ng flood control projects sa gobyerno. Sumunod din sa listahan ang magkapatid na Alex at Raymond Abelido na may-ari naman ng Legacy Construction Corporation na nasa higit 9 billion ang hinawakang proyekto sa gobyerno at marami pang kontratista tulad ng mga Lubiano, Villanueva at iba pa. Sa mga opisyal naman ng DPWH, kasama na sa ILBO si dating 1st District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Hindi rin nakaligtas kahit ang dalawang yusek ng ahensya na sina Maria Catalina Cabral at Ramon Ariola. Kasama rin sa ILBO ang OIC Regional Director ng DPWH sa NCR at sa Region 2. Nanawagan si Remulla na lumutang na ang mga nais tumulong sa investigasyon ng pamahalaan. Handaan niyang tumanggap ng mga testigo o whistleblower ang DOJ. The truth will always set them free, so to speak. Mauna silang magsabi, may pag-asa silang makalibre. I mean, with restitution of course. Kung may damage sa gobyerno at meron silang kinita, solid nila yung pera, pero they will have to testify. Some people will have to testify. Yung mauna mag-testify, hindi hahabulin na batas. Inaayos na rin ang executive order para sa proteksyon ng mga nais tumistigo. Posible rin ang paglalagay sa kanila sa Witness Protection Program o WPP. Yung aming nilalatag na executive order ay maglalagay rin yan ng mechanics para madaling mapuntahan at masamahan ang mga taong gusto magsalita. Ayun ang pinakamahalaga dito, yung mechanics para meron silang malapitan na pinagkakatiwalaan para malaman natin ang mga pangyayari. Base naman sa monitoring ng Bureau of Immigration, posibleng may isa sa listahan ang nakalabas na ng bansa bago pa man maglabas ng ILBO. Pero ibe-verify pa ito ng BI. Sa initial verification po, mukhang meron pong isa na outside the country. But it has to yet to be verified to confirm po kung siya yon or it might be someone na namesake niya. Paglilinaw naman ng Bureau of Immigration, hindi aarestuhin, pipigilan o haharangin sa mga paliparan at pantalan ang mga nasa Immigration Lookout Bulletin Order. Kailangan lang mamonitor ang paglabas nila ng Pilipinas dahil wala namang warrant of arrest o hold departure order mula sa korte. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.